Shalom sa lahat, mga kapatiran. About sundown na ngayon. So, mag-umpisa na yung ating Shabbat. So, I would like to greet all of you Shabbat Shalom. Kasi mula ng evening ng ninth day to the 10th day, ah, ipapaliwanag natin ngayon na ito po ay Shabbat, mga kapatid. So, ngayon po ay 09/22/2025, 5:35 na po ng hapon, mga kapatid. So, ito na nga po, nasa time na po tayo na ating pong pag-usapan ang ating celebration today. Ito po itawag natin Day of Atonement, mga kapatid. So, let me, please allow me po to share our PowerPoint, mga kapatid, upang pagbulay-bulayan natin ang ating ang mga salita ni Abay Yahuwah, mga kapatid, para na rin po sa ating celebration ngayon, mga kapatid. So, ayan, we are okay po. We are sharing this para sa lahat, mga kapatid. Okay, so yan po. Sixth Feast of Abba Yahuwah. We celebrate today, mga kapatid, the sixth Feast of Abba Yahuwah, mga kapatid. Day of Atonement, ah tinawag po natin ito na Yom Kapar or Yaum Kapar. Noon po, we call it Kapur or Kapuryam, mga kapatid, no? So, we vary in our calling this kasi, nga, we learn every time we go and research. So, magka-improve po yung ating mga pag-unawa, mga kapatid. Ngayon po, bigyan natin ng emphasis itong word na this is a day to be depressed by fasting and begging for mercy, mga kapatid. Ninth day po ngayon, ninth day, Kadas Ayatan 2025, mga kapatid. Okay, so bakit ninth day, brother? Di ba 10th day dapat? Okay, so baka meron kayong mga katanungan ngayon. So mamaya ipapaliwanag natin kung bakit nag-umpisa tayo ng ninth day, mga kapatid. Instead na 10th day, which is bukas ng umaga sana, bakit nag-umpisa tayo ngayon? Later on, ipapaliwanag natin, mga kapatid. Okay po, bilang pagkilala ni Abba Yahuwah, mga kapatid, Leviticus or Uyakra, chapter 16, verse 30. Sapagkat sa araw na ito, ang pari ay gagawa ng pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kaya, kayo ay magiging malinis sa harapan ni Yahuwah. So, malinaw po dito, mga kapatid, na ah, ang tinutukoy dito sa verse na ito ay 10th day. Okay? So, on the 10th day, ito yung gagawin po ng Kohan Hagadol or yung chief high priest. Okay? Yung pinakapunong pari, ito yung kanyang gagawin, mga kapatid. Okay? Pupunta siya doon sa pinakabanal na lugar sa hayakal o sa temple or sa tabernacle at doon gagawin niya, sa araw na yan, gagawin niya yung pagtubos. Okay? He's going to do the atonement, mga kapatid. Bakit ba mahalaga ito? Kasi sinabi dito, upang linisin kayo sa lahat ng iyong mga kasalanan. So there is a need for us to be cleansed, mga kapatid. Okay? Sinabi dito, kayo ay magiging malinis sa harapan ni Abba Yahuwah. So, yan po pala, mga kapatid, ay ginagawa ng pinakapunong pari. And this is being done every year. The Day of Atonement
is done once in every year, mga kapatid. Upang tubusin, upang linisin ang lahat ng mga kasalanan. Kaninong tinutukoy dito, kapatid? Yung mga Yasaral. Okay? Ang bansang Yasaral ay kailangan linisin, kailangan tubusin ang lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng blood sacrifices, mga kapatid, ng animals. Okay? Yan po. So, mahalaga na kung bakit gawin yan, sinabi ito para malinis tayo sa harapan ni Aba Yahuwah. Mga kapatid, Aba Yahuwah ay banal. Wala siyang kasalanan. Kaya magalit si Aba Yahuwah kapag lalapit tayo sa Kanya na meron tayong mga kasalanan. Okay? So kailangan tuwing tayo ay lalapit kay Aba Yahuwah, dapat malinis tayo sa Kanyang harapan. O paano yun? Na lagi lang tayong magkasala. Kaya there is a time for asking for forgiveness. When we pray, there is always time for asking for cleansing, mga kapatid. And there's always time for confessing our sin. And there is always time for repenting, mga kapatid. So repentance and confession, tuwing tayo ay mananalangin, dapat gawin natin yun. Kasi importante po na sa harapan ni Aba Yahuwah, tayo po ay malinis. Yada Yahuwah po. So, mga kapatid, ito yung apat na mga titik sa pangalan ni Aba Yahuwah. Yad, ito po yung letter Y. Hey, yan po ay basahin as AH, kaya magiging A. Yung hey, basahin po yan as AH, kaya magiging A. Then U or Uwa. And then ito po another ha or another AS. So mabuo natin itong Y plus AS kaya magiging ya. Then following U, magiging ya U. And then another A, magiging ya U A. May mga kapatiran tayo na ang kanilang pagbigkas ay talagang bigkasin nila per letter. Ya U A. Ganun ang pagbigkas ng iba. Pero tayo, mga kapatid, we combine this as one, ya. Okay? Kasi po, ito po yung shortened name ni Aba Yahuwah at Yahusha. Shortened name or contracted name, itong ya. At talaga nakasulat po yan sa Taalyam o Psalm 68 verse 4, mga kapatid, kung hindi ako nagkamali. By His name, Ya. So, nandiyan talaga yung Ya. So, we separate Ya and then we also highlight U. Ya, U, A. Okay? Yung iba naman po, H at U, dinugtong nila as one. Yahoo. And then they would end as A. Yahoo A. Okay? Ganun po yung pagka-pronounce ng iba. Okay? Mga kapatid, hindi po tayo born native Yasaral. So, understandably, hindi natin ma-perfect yan. Kasi hindi po yan ating, ano po, this is not our own very language. So, we are just studying this language. Kaya, maari pong magkaiba-iba yung ating pagkabigkas nito, mga kapatid. But, what is important is the same letters ang ating pinag-usapan. So, dito sa assembly, we call his name Yahuwah. Okay? Meron tayong mga kapatiran na Yahuwah. Ganon yung kanilang pagkabigkas, mga kapatid. But sa atin dito, Yahuwah. Okay po? But if you wish to call him Yahuwah, Yahuwah, mga kapatid, feel free po. Find comfort and find wisdom mula kay Aba kung ano po o paano po natin bigkasin yan, mga kapatid. So, yada Yahuwah po. Moving on kay Yahusha. Luke 24 verse 47. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kaniyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Mga kapatid, dapat talagang ipangaral. Anong ipangaral po? Yung pagsisisi. Ano pa? Yung pagpapatawad.
repentance, and what? Forgiveness of sins. Kailangan ipapangaral. Kailangan ipagbulay-bulayan, ibahagi, mga kapatid. Kaya dito sa tuwing meron tayong mga Zoom gathering, ah, lagi nating binibigyan ng pansin yung pagsisisi, yung pagpapatawad, mga kapatid. Bakit po mahalaga yon? Because yun po ang magiging hadlang sa ating relationship, covenant relationship with Abba Yahuwah, mga kapatid. But please take note na as we explain, as we share about repentance and forgiveness, mga kapatid, nandyan po yung pangalan. Okay? It included with it or in a package of it, mga kapatid, is the name. Kasali po yung pangalan dyan. So imagine, mga kapatid, kung ibang pangalan ang nabanggit mo. Oo, magandang pagpapaliwanag patungkol sa pagsisisi, pagpapatawad, napakagandang paliwanag. Pero mali naman po yung pangalan. Di ba, mga kapatid? Malaking problema. Okay? So ang tanong, paano natin mapatunayan na yung pangalan na ating pinapangaral, yun talaga ang totoo? Mga kapatid, tinan mo ang kasunod na sinabi dito, mula sa Jerusalem. Kung tinan natin, ano ba ang Jerusalem? Yan po ay capital city of Yasharal, mga kapatid. At ang mga nanahan dito ay mga Hebrew people, mga kapatid. Ang sinauna nilang mga lingwahe o language is no other than Yehudiyat, Paleo-Hebrew Yehudiyat. Sa modern na Israel ngayon, mga kapatid, iba po ang kanilang lingwahe. Hindi na po Yehudiyat o Hebrew Paleo-Yehudiyat. Hindi na po. But ano na po ang kanilang lingwahe dyan? Aramaic po, mga kapatid. Okay? So take note, ang pangalan na ito ay nagmula sa Jerusalem. Taga-Jerusalem siya. Isa po siyang Hebrew descendants. Kaya dapat ang kanyang pangalan po ay ano po? Dapat Greek ba? Dapat English ba? Or Tagalog ba ang pinagmulan ng kanyang pangalan? Hindi dapat, mga kapatid. Kasi Jerusalem ang nabanggit yan. So dapat nag-reflect din sa kanyang pangalan yung Hebrew roots. Okay? Tulad ng sinabi ni Yahushua, John 5:43, I came in my Father's name, but you have not listened to me. But if someone else come in his own name, him you have received. See, mga kapatid, nabanggit na ni Yahushua na meron palang darating na dala niya ang kanyang pangalan, tapos yun ang pinakinggan. Ngunit si Yahushua, dala niya ang pangalan ni Abba Yahuwah, mga kapatid, hindi siya tinanggap. Mga kapatid, ang katotohanan dyan is, yung totoong pangalan na ating ipinangaral is always connected with the name of Yahuwah or Yahuwah, mga kapatid. Kaya dito sa pangalan ni Yahushua, the first three letters are exactly the same with the first three letters of the name of the Father, mga kapatid. Yahu, and then following here is the parang letter W, but ito po ay Shan. Parang letter O, but ito po ay Ayan with the sound of A, with the sound of SH. Kaya Yahus-A. Okay? Yahus-A. Yahusha, mga kapatid. Ang totoong pangalan ng ating Misaya at tagapagligtas. At ito yung pangalan na tinutukoy dito, mga kapatid, na ating ipangaral ang pagsisisi at ang pagpatawad. Kanino po, mga kapatid? Sa lahat ng mga bansa.
Kaya hindi lang pala ito limited for a certain groups of people, but this is to be shared to all nations, mga kapatid. Yada, Yahuwa po. Yahusha, Yahuwa po ang ating Aba. Yahusha po ang ating Messiah, mga kapatid. Day of Atonement, Yaum or Yom Kapar, a day to be depressed by fasting and begging for mercy, mga kapatid. Ito na nga po yung picture ng mercy seat. Okay, mercy seat ay ito po ang makikita doon sa pinakabanal na lugar, the Holy of Holies, kumbaga, na kung saan ang makapasok dito ay yung high priest lang, mga kapatid. The Kohan Hagadol ang makapasok dyan. Okay? At once a year, papasok, katulad ng ating nabasa kanina, papasok yung high priest dyan at yung dugo ng animal ay ilagay niya dyan, mga kapatid. Okay? Ilalagay ng ah, high priest dyan. This surface here is the mercy seat, mga kapatid. Ito po ay statue po ito ng cherubim. So may mga dalawang cherubim, one on the right, one on the left, mga kapatid. At ang space na ito ay tinatawag ang mercy seat. At dito po is sprinkled ng high priest ang blood ng animals, mga kapatid. So, yan po ay ginagawa ng high priest once in every year, mga kapatid. Okay, what are our scriptural basis to this? Can I ask volunteer to read? We have two references here, mga kapatid. Can I ask someone to read this for us? Ako, Brother Dan. Salamat po, Sister Azara Batcho. Kay Leviticus 16:17, huwag magkakaroon ng sinumang tao sa tuldang tipanan kapag siya'y pumasok upang gumawa ng pagtubos sa loob ng dakong banal hanggang lumabas siya at matubos ang sarili at ang kanyang kasambahay at ang buong kapulungan ng Israel. 18. Pagkatapos ay lalabas siya patungo sa dambana na nasa harapan ni Yahuwah at gagawa ng pagtubos para dito at kukuha ng dugo ng toro at ng kambing at ilalagay sa mga sungay sa palibot ng dambana. Okay, salamat po. So, merong preparation. Salamat, Sister Azara Batcho. Mga kapatid, may preparation na gagawin ang high priest. Okay, sino yung pinakaunang high priest? Yun, si Aharon. Merong preparation na dapat gawin niya. Bago muna siya pumasok dito sa pinakabanal na dambana o altar, mga kapatid, gagawa muna siya ng pantubos sa loob. Okay? Sa dakong banal. Okay? Para sa kaniyang sarili. So maggawa muna siya ng blood sacrifice o animal sacrifices para sa kaniyang sarili at para sa kaniyang pamilya. At sa buong kapulungan ng Yasaral. Bakit po yun? Kasi hindi pwede na diretso lang po siya dito o direkta siya na papasok dito. Okay? Without preparing himself. Kasi po, kung papasok siya dito at meron pa siyang makasalanan na dapat malinisan siya, ang mangyari po, pagpasok niya dito, directly mamamatay siya. Bakit po siya mamamatay? Kasi po yung full presence ni Aba Yaoah dito sa pinakabanal na lugar na ito ay nandyan po. And any person, any high priest na papasok doon na hindi ready ang kanyang puso o hindi siya nalinisan sa kasalanan niya, mga kapatid, pwede siyang mamatay pagpasok doon. Kaya ang ginagawa nila noon, at tuwing ang high priest ay papasok diyan, yung kanyang paa ay natalian po yan. There is already a rope. Para kung hindi naman siya makalabas doon, ibig sabihin, namatay siya doon sa loob. Walang taong makapasok doon because if someone else will come in doon, then madagdagan naman po yung mamamatay. So kaya, hihilain na yan. Kapag wala Mhm. nang kumikilos, hindi na nakalabas yung high priest, hihilain nila mga kapatid upang hindi na madagdagan na may mamatay naman po mga kapatid. So ganun ka serious ang pagpasok doon sa lugar na yan. Kaya meron siyang mga preparation na gagawin mga kapatid.
But unlike, hindi katulad kay Yahusha. Bakit po? Kasi si Yahusha wala po siyang kasalanan. Okay? So si Yahusha, ginawa niya yung offering once and for all at wala siyang kasalanan, mga kapatid. So directly, yung offering na ginawa ni Yahusha, hindi yun para sa kapatawaran muna sa kanyang sarili kasi wala siyang kasalanan, but directly para sa kapatawaran po o sa pagtubos po ng kasalanan sa lahat ng sangkatauhan, mga kapatid. Okay, so yan po. Dugo ng turo o ng kambing ilalagay doon sa sungay or sa palibot ng dambana. Yung pinakita ko sa kanina, mga kapatid, na mercy seat. Yan po rin ay mababasa natin sa Exodus chapter 30, mga kapatid. Okay, so note Aaron, the high priest. Dito sa verse 22, mga kapatid, meron tayong information dito na pipili si Aharon ng dalawang kambing. Okay? So, makaroon po ng raffle yan, draw lots. Yung isang kambing, susulatan, yung isang papel, susulatan na i-offer siya. Okay? Papatayin o kakatayin yung isang nakasulat doon sa papel. Another na papel ay nakasulat po doon yung scapegoat. Okay? Scapegoat. So, ayun, no? Ira-raffle yan. At saang kambing doon ma-fall yung papatayin, yun siya yung papatayin, mga kapatid. I-allow yung blood ng kambing na ano po, i-spare yun siya, yung blood, tapos yun po ang i-offer doon sa mercy seat. But yung kambing na ang nakasulat sa papel niya ay scapegoat, anong mangyari doon, mga kapatid? Yung high priest, ilalagay niya ang kanyang mga kamay doon sa ulo ng kambing. At anong sasabihin ng high priest? Sasabihin ng high priest, ikaw, kambing, yung lahat ng kasalanan ng buong Yasaral ay ipapatong sa inyo o ililipat sa inyo. At ito'y dadalhin mo habang buhay. Okay? So yun po. Once na yung kambing na yan ay i-release na yan, mga kapatid, it will be released in the wilderness. I-let go yung kambing na yan at kung ano man ang mangyari sa kanya, bahala na siya sa kanyang buhay. But ang picture is, dala-dala niya po yung, ano po, kasalanan ng buong Yasar-al. For the entire year na kasalanan ng Yasaral ay dala-dala po ng scapegoat na yon, mga kapatid. Kambing na kung saan pasan niya ang buong kasalanan ng buong Yasaral, mga kapatid. So yun po yung picture na mangyayari. One is going to be killed, butchered. One is going to be let go. Pero dala rin niya yung kasalanan ng buong bansa, mga kapatid. So yan po ay dagdag nating pagpapaliwanag sa tuwing merong Day of Atonement, mga kapatid. Yun po ang mga pangyayari. Moving on sa verse 27. Can I ask uh, another reader or Sister Sarah if you wish to read? Okay lang po. 27, 28, and 29. Sige po. Huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding ito, sapagkat ito ay araw ng pagtubos, upang gumawa Ay, sorry, ng... sister. Umpisahan mo Mhm. dito sa higher pa, sa 27. Sorry po. Oh. Okay, 23, 20. Gayun din, ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. Magpakumbaba kayo at mag-alay kayo ng handa ni Yahuwah na pinaraan sa apoy. Huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding ito, sapagkat ito ay araw ng pagtubos, upang gumawa ng pagtubos para sa inyo sa harapan ni Yahuwah ninyong aluwa. Sapagkat sino mang tao na hindi magpakumbabay sa araw ding ito ay ititiwalag sa kanyang bayan. Okay po. So, Mm. mga kapatid, dito sa patuloy na nabasa ni Sister Azara Bacheo. Tingnan mo, no? Ikasampung araw. So, kanina sinabi ko sa inyo na 10th day.
Anong buwan po? Ikapitong buwan. Okay? 10th day, ikapitong buwan. Gawin po yung araw ng pagtubos o the day of Yom Kippur o the day of atonement, mga kapatid. Tingnan mo yan, magkakaroon po kayo ng banal na pagpupulong. Ngayon po ay 9th day, kaya bukas ng umaga, another banal na pagpupulong, 6 o'clock sa umaga, gawin po natin yon, mga kapatid. Okay? Yun po ang nakasabi dito, na on the 10th day, gagawa tayo ng banal na pagpupulong. Tinan mo, magpakumbaba kayo. Okay? Ano pong English ito? It is a day to afflict yourself. Okay? Magpakumbaba kayo. It is a day to afflict yourself. At mag-alay kayo ng handog ni Yahuwah na pinaraan sa apoy. Okay? Nagawa na po natin ito sa nakaraang feast natin on the day of trumpet. Di ba, mga kapatid? At dito ngayon, nabanggit na rin po, mga kapatid. Verse 28, huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ng itding ito, sapagkat ito ay araw ng pagtubos upang gumawa ng pagtubos para sa inyo sa harapan ni Yahuwah ninyong aluwa or aluwayam, mga kapatid. Sapagkat sinumang tao na hindi magpakumbaba sa araw ding ito ay ititiwalag sa ng kanyang bayan, sa kanyang bayan. So, yan po mga kapatid ay malinaw kung kailan at ano po at papaano. Mamaya, meron pa tayong mga dagdag na mga paliwanag. So, kailan po? Yan ang sagot. 7th month and 10th day. So, anong gagawin? May mga pag-alay na ating gagawin. Okay? Magtipon-tipon. Magpakumbaba, mga kapatid. Yun, mamaya dagdagan pa natin yung ating paliwanag. Okay? Can I ask another reader? Salamat po, Sister Asara Bacheo. Anyone else would like to read? Brother Dan, Salamat po, Brother Casadiao o Brother Pio. Go ahead po. Leviticus 23:30. At sinumang tao na gumawa ng anumang gawa sa araw din ito ay pupuksain ko sa kalagitnaan ng kaniyang bayan. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawa. Ito ay isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng iyong salinlahi sa lahat ng inyong tirahan. 32. Ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa ikasiyam na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipapangilin ninyo ang inyong sabat. Okay po. Salamat po, Brother Casadiao, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Brother Casadiao, malinaw po dito kung ano po yung sinabi niya. Okay? So, ito po ay araw ng pamamahinga, mga kapatid. Huwag gagawa ng anumang gawa. Okay? Take note of that. Sinabi niya, ito ay isang walang hanggang tuntunin, mga kapatid. Okay? This is a law forever. Sabi niya, sa buong panahon ng inyong salinlahi sa lahat ng inyong tirahan. So, this is a law forever that will be observed through all generations, mga kapatid. Okay? So, tingnan mo yan. Mag-umpisa ang pagpakumbaba, mga kapatid, sa anong araw po? Ikasyam na araw ng buwan sa hapon. Okay, kanina, ikasampung araw, naman po, ng ikapitong buwan. Dito pala, mag-umpisa, ikasyam na araw ng buwan sa hapon. Okay? In the English,
it will start on the ninth day, evening of the ninth day, mga kapatid. So, sinabi dito, sa paglubog ng araw ay ipapangilin ninyo ang inyong Shabbat. Kung titingnan natin itong Hallelujah Scripture, mga kapatid, ano po ang nakasabi dito? Let me clarify it. Kano ibig sabihin nito ng araw ng pangilin ninyo sa inyong Shabbat? Okay, babasahin ko po ang 32 in the Hallelujah Scripture. It is a Shabbat of rest, and you shall afflict your beings. Okay? On the ninth day of the month at evening, from evening to evening, you observe your Shabbat. Okay po? So, ibig sabihin, evening of the ninth day to the evening of the 10th day, mga kapatid. Then may sinabi dito sa English, you observe your Shabbat. Okay? So ano po yung ating pag-unawa dito, mga kapatid? Ano po yung ating pag-unawa dito? This is a law forever throughout all generations. Ang pinag-usapan po dito na Shabbat, mga kapatid, ay ano po? Okay po? Yung Day of Atonement. Anong pang ilang araw po ng buwan? Ninth day and 10th day. Ninth day evening and towards 10th day evening, mga kapatid. So, tanungin ko po kayo, mga kapatid. Kung ang ninth day of the month and 10th day of the month ay Shabbat, ang tanong ko, pang ilang araw ito sa linggo? Okay? Can I hear? 9th and 10th day of the month. But kung ating titingnan yung weekly days, pang ilang araw po ito? Naalala po ba ninyo, kapatid, anong araw nagkaroon tayo ng Taruaya? That was what? Ano po? Tuesday and Wednesday. Okay, that was September 14. Sunday. And ano po yun? Day 1 of the Month. 7th month. Okay? So, ibig sabihin, day 1, yung taruaya tayo, that was day 1, mga kapatid, of the month, first day of the month. So, ngayon, ninth day. So, ang tanong ko, pang ilang araw in the week ngayon? And tomorrow is 10th day, pang ilang araw ng linggo? Any answer po? Look at the number of days based on the days of the week, kumbaga. So, pang ilang araw ngayon? Second. Tama. Today is the second day of the week. Then tomorrow is what? Third. Third day of the week. So therefore, nung sinabi ni Aba, ang araw ay ipangilin ninyo ang inyong Shabbat. Okay? Kung sa English, dito sinabi dito, you observe your Shabbat. Anong pinag-usapan niya dito, mga kapatid? Is he talking about weekly Shabbat? Hi, Shabbat. Yes, if you are talking of a weekly Shabbat, mali po. Because this is in referring to second and third day of the week, mga kapatid. Okay? I hope na naintindihan natin yung context. Sa nabanggit mo, Sister Kanayapa, this is High Shabbat or this is a yearly Shabbat in which we are observing the Day of Atonement
na sinabi ni Abba Yahuwah, gawin yan sa evening ng ninth day at gawin yan towards the evening of 10th day, which in the days of the week, nasa second day at nasa third day po. Which Yeah. is, hindi po yan seventh, Day. ano yung mga kapatid? It does not fall, the ninth day and the 10th day does not fall on the Seventh day. seventh day of the week. So kaya, yung sinabi dito na evening to evening is referring to a special days of the week na kung saan nagiging 24 hours po mga kapatid. Which is considered po siya as High Shabbat. And this is not referring to a weekly Shabbat if you look into the context, mga kapatid. Therefore, if you interpret it, if you understand it as weekly Shabbat, we are interpreting it out of context. So, nawa, mga kapatid, malinaw at maintindihan natin na dito pala sa High Shabbat is 24 hours Yeah. observance po. Bakit 24 hours? Kasi nga, ikasyam ng gabi towards ikasampu ng if towards evening of the ninth day to the evening of the 10th day. Okay? Kaya nagiging 24 hours yung High Shabbat, and we are going to do it only once a year. Okay? But dito sa ating pag-uunawa na yung ating weekly Shabbat is only 12 hours, mga kapatid. So, yun po ang kaibahan sa pag-unawa din sa ibang mga kapatiran natin, mga kapatid. And we respect differences of understanding. But pinaliwanag natin dito kung bakit ganun yung ating pag-unawa. Ayon sa Strong's number H3725, okay, ito po yung pagkasulat sa modern, kaya basahin nila as Kippur. But kung tingnan mo yan, tatlong mga titik lang yan without vowel pointing, kaya magiging kapar. Are you getting it, mga kapatid? Kasi kung walang vowel pointing, tatlong titik lang yan, okay, then basahin natin as kapar. But kung basahin natin sa modern, yan ay Kippur. Ang ibig sabihin dito is atonement, kumbaga. And based on the Strong's number, expiation. Ayon po kay Gesenius, kanyang paliwanag din po ay redemption and atonements. Okay? At mayroong similar word dito which is ana. Okay? Ana. Ana po ang pagkabasa niyan. Strong's number H6031 na ito po yung ibig sabihin. Afflict, okay, humble, or force. Talagang pilitin. Talagang meron talagang effort. Merong effort na gagawin. Okay? Lalo na ngayon na magiging 24 hours. Unlike sa nakaraang taon, mga kapatid. Okay? Ang kaibahan, noon, 12 hours lang ating ginawa. Ngayon ay nagiging 24 hours yung ating Day of Atonement. So talagang medyo matagal-tagal din ang 24 hours that we afflict, we humble, and we force. Meaning we push ourselves to really do it, mga kapatid. Okay? So yan po. So based dito sa definition na yan, Day of Atonement is a day to remember what the high priest has done as it reminds Yazar sin year by year, mga kapatid. Believers of Yahuwah and Yahushua now celebrates this centering on Yahushua's accomplished work on the tree and his ongoing cleansing until he comes, mga kapatid. Okay? Bakit po? Yaokanan 19 verse 30, nung namatay na si Yahushua, bago siya na namatay doon sa kahoy, mga kapatid, he said this word, it is finished. Ibig sabihin, natapos na. Okay? But again, he did it once and for all, mga kapatid. But even up until this time, patuloy pa yung effect
yung effect ng kanyang once and for all na kamatayan, yung effect nito is still continuing, cleansing and purifying us, or covering the sin and purifying us, mga kapatid. Okay, full meaning po mula sa ah, pag-unawa ng ating kapatid na si Sister Ayana, YHUH Direct, mga kapatid. Na-highlight po itong word na cup. Okay? Batay po sa H3709, itong cup na ito, mga kapatid, cup, ang kahulugan po ay the hollow of the hand or the palm. Okay? Hollow, itong hollow, no? Ipakita natin yung hollow. May hollow of the hand. Okay? Kung tingnan niyo po itong mga gesture nito, ito po yung kung naalala po niyo doon sa Yesaya chapter 36, mga kapatid. Okay? And Second Chronicles chapter 32. Naalala po niyo doon na Sennacherib attack Lachish. Di ba? Bahagi na po yun ng Jerusalem. Rather, bahagi na po ng Yehuda, yung Lachish. So doon, yung ibang mga sangkatauhan ng Yehuda ay na-attack na po. But hindi pa nag-successful sila doon sa Jerusalem as we have explained it, mga kapatid. But yung Lachish, which is part of Yehuda, na-attack na po nila. At ito pala po yung mga kapatid, yung picture ng mga taga-Yehuda na may mga guard sa kanilang likuran at sila po ay naka-cuff o sila po ay naka ano po ng kadina. Okay? At tingnan po yung kanilang mga kamay. Nakaganito po yung mga position ng kanilang kamay. Okay? On different sizes. On different forms. Dito po, tinan mo, nakaluhod na po, mga kapatid. Okay? So yung kapar, dito po yung picture dito. Okay? Hollow of the hand, yung cup, and the palm. Added word to that is yung kapa. Merong AH po na dinagdag. H3711, ang ibig sabihin mga kapatid is to bow, to subdue, or pacify. So kung tingnan natin yung kahulugan dito, to bow, okay, yung kapa, to bow, to subdue, or to pacify. Tingnan mo yung kanilang mga position, okay, hanggang sa papunta na talaga sa pinaka-bowing, mga kapatid. But take note, ang kanilang mga palm ay naka-ano po, naka-open towards Shamayam. Okay po, nakita ninyo mga kapatid, ang picture nito. Okay? So, what is the point mga kapatid? To bow, to subdue, or to pacify. So, Day of Atonement mga kapatid is something that we beg. Aba, maawa ka. We humble ourselves. Nagkasala kami sa inyo. Without you, Aba, kung hindi mo ibuhos yung inyong awa sa amin, kaya dapat ang kamay ang ganito pala. Because it simply means a gesture na humingi tayo ng awa. We ask Aba Yahuwah to pacify over our sin, mga kapatid. Nawa, kaawaan tayo, kaya i-open ganito yung position. Because anytime Aba Yahuwah will, what? Pour out His mercy. Malaka. Opo, yung kanyang awa, ibuhos niya mga kapatid. At matanggap natin because we bow, we subdue, we pacify Abba Yahuwah's anger sa ating mga kasalanan. Yan po ay word na kapa. Kapar, which is our word for today, yung kapar o yaum kapar, mga kapatid, H3722, H3725, na ang ibig sabihin mga kapatid is to cover over, to be pardoned or redeemed. So ang picture pala kung bakit ganito yung kamay kasi it needs somebody to cover it. Okay? Kaya pala yung word na kapar means to cover over. Na oo, may mga kasalanan tayo but tabunan tayo. Okay? Ng kanyang dugo ba? Or tabunan tayo ng kanyang kapatawaran, yun ang kanyang awa sa atin mga kapatid. Kaya yun ang kapar.
to cover, na ang ibig sabihin to pardon, or to redeem, mga kapatid. Okay, nawa mag-sink in yung kahulugan na yan. Then, mula dyan mga kapatid, itong word na kapap. Kapap, H3721, mga kapatid, meaning to bend over or to be hollow inside. Kaya kung tingnan mo yan, different shape or form, position sila mga kapatid, hanggang sa, kung tingnan mo yan dyan, yung pinaka-lowest na talaga is bending over. Okay? To bend over. Yung pinaka, ano na talaga mga kapatid. Okay? But take note, ang kamay ay talagang naka ganito. Okay? Mga kapatid. So, anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito mga kapatid na tuwing tayo ay lalapit kay Abba Yahuwah, we ask for His mercy. We Ito kasi, ask, we ask for His covering mga kapatid. Magandang gesture pala yung ating kamay na nakaganito. Okay? Because we are asking for mercy. Without the mercy of Abba, wala tayong magagawa. Di ba usually mga kapatid, kapag manalangin tayo, ang ating kamay, ganito po mga kapatid, di ba? Maganda mang gesture yan kasi it's a form of surrender, no? Di ba mga kapatid, di ba? A form of surrender po mga kapatid. But mula ngayon, nakikita natin na mas meaningful yung ganito na gesture. Because it is a gesture of humility na kung wala yung awa ni Aba, wala tayo talaga mga kapatid. Okay po? So, is that okay with you mga kapatid na tuwing tayo manalangin, privately man o dito sa Zoom, yung ating kamay when we lift it up to Aba Yahuwah. Okay? Dapat yung palm naka-hollow shape mga kapatid. Kasi without Abba pouring out His mercy upon us, without Abba Yahuwah covering over us yung ating mga kasalanan, mga kapatid, walang mangyayari. So, Yom Kapar o Yom Kapar, mga kapatid, is a day to be depressed. Yun ang kapap in our spirit, in our rook, because of the pending judgment of our sins by Yahuwah. Meron pong pending judgment. Meron tayong hinihintay na ano yung final verdict ni Abba Yahuwah sa ating mga kasalanan. We are to beg for forgiveness by palal, okay, or praying. Yun po ay cup for forgiveness for Yahuwah. We beg for forgiveness, mga kapatid. Okay? We beg Abba Yahuwah to cover, that is kapar, our sins. We are to give an atonement offering to Abba Yahuwah to appease, that is kapa, His anger at our transgressions. So kanina doon may nabanggit na mga offering na pinaraan sa apoy. Okay? At mamaya titingnan pa natin kung ano pa yung ibang pamaraan na makapag-offer tayo. What? To appease, that is kapa, His anger at our transgressions, mga kapatid. Okay po? So, batay doon sa nabasa kanina, na nabasa na Leviticus 23 verses 24 hanggang 32, mga kapatid, sa nabasa na kanina. Ito na nga po yung what we are to do for kapar o atonement. Yung kapar is Shabbat. Okay? So ito po ay araw po na tayo ay mamamahinga. Stay inside the home. Yun po ang kanilang practices noon. Okay? Shamot 16:20 at yung ating nabasa kanina sa Leviticus. Not to cook or make fire. Exodus 35 verse 3. But since meron pong nakasabi dito na pwede tayong mag-offer ng uh, pagkain, pinaraan ng fire, so malinaw po na pwede tayong makakook dyan. But on a weekly Shabbat, ito po yung ating observance. On a weekly Shabbat, hindi po tayo pwede magluto. But today, dahil meron ngang uh, fire offering pamaraan ng fire, so pwede po, mga kapatid, if ever man you wish to do that.
Okay? Not to do any work. Leviticus 23 verse 3 po. We are to have a kodas, set apart gathering, which is ngayong gabi, and then tomorrow ng umaga, mga kapatid. And Nehemiah chapter 8 verse 8 po. We are to afflict our souls 24 hours po sa ating napaliwanag kanina. 23, 29 to 30 and 32 po. Start on the ninth day evening and then towards the 10th day evening din po, mga kapatid. According sa Yoel 2:12 to 17, take time to read this, mga kapatid. It is also a day of fasting. Okay? Araw po ito na tayo ay mag-ayuno, mga kapatid. Okay? Talking about fasting, meron po tayong na-share doon sa ating group chat na meron kayong option. One is you fast complete or absolute. Ibig sabihin, walang kanin, walang ulam, walang tubig. Absolute po. Complete and absolute fasting. But if you go on liquid and water, okay, it's up to you po, mga kapatid. Especially kung meron kayong mga health issues or it's your first time na magiging 24 hours, you decide, mga kapatid, and you pray, Aba, ano po yung kind of fasting na gagawin ninyo? And of course, ang ibig sabihin noon, after sa ating Zoom gathering, if you wish to start it, then dapat hindi ka na kumain. Kaya nagbigay ako ng announcement na do it before do an early dinner, mga kapatid. But if you are not ready, then it's up to you. If you eat after this, okay, and then after that you start the fasting. But ako, I've eaten already. Kanina as early as 4 plus, mga kapatid, ng hapon. Kumain ako ng dinner. At nakainom na ako ng maraming tubig para hindi ako ma-dehydrated, mga kapatid. So yan po is about fasting. Okay? Joel 2:12 to 17. And we are not to wear any what? Fine clothes or jewelry. Nabanggit dito, mga kapatid, no? Yung fine clothes, jewelry, hindi dapat nating suotin yan. Exodus 33 verses 4 to 6. Okay po? Sa ngayong araw po ng ating ngayong gabi hanggang bukas yung ating celebration, di tayo mag-wear ng mga fine clothes o jewelry, mga kapatid. So kung meron kayong mga ano-ano dyan, na mga related to gold and silver, okay, i-remove muna yan, mga kapatid. Okay, make an offering. Leviticus, ano po? Dito sa Leviticus 5, 1 to 13 and Exodus 30, 10 to 16, mga kapatid. Okay, you may read it for yourself, mga kapatid. One of these offering can also be half shekel, mga kapatid. Okay, so that could be one offering. Hindi lang yung pagkain pinaraan sa apoy, but another form of offering also is half shekel. Okay, saan po ito makikita? You try to read this one. Leviticus 5, 1 to 13, Exodus 30, 10 to 16, mga kapatid. You find the reference kung nandyan ba yung half shekel, mga kapatid. Sana Okay? siya, Brad. Ano, sister? Sana half chicken. Sana siya. Okay po. I will make a research kasi hindi ready yung resources ko dito. But we will find an answer kung halimbawa half shekel. Shekel sa kanila para siyang isang form of pera doon sa panahon nila. Okay? But titingnan natin kung what is the equivalent of half shekel in our modern times. So hindi pa ready yung information dyan. Okay? Siyempre naman wala tayong half shekel ngayon, di ba? We don't have that in our hand. Kasi pera nila yan noon. But we can make a research what is the equivalent of half shekel in our modern time. So bukas ng umaga ay ibahagi ko lang po yan, mga kapatid. Thank you for asking. And then lastly is pray for the forgiveness of our sin and that Yahuwah will cover them, mga kapatid. So, yun po ang ating gagawin towards the end, mga kapatid. Okay, so how it is celebrated from the Qumran community. Qumran speaks of
200 BC. Okay? Bago na isinilang si Yahushua. 200 something, yun po yung mga Qumran community. Ayon sa ating information, mga kapatid, dito sa Damascus document, page 157, ang Day of Atonement ay tinatawag ng Qumran community as the Great, okay, the Great and Fasting. The Great Day of Fasting. So talagang Qumran community, binigyan nila ng serious yung time of fasting, mga kapatid. Temple priest naman po, ano po itong mga temple priest? Yung mga nag-serve doon sa Hayakal. Okay, page 199, a person mortify himself on the Day of Atonement. So ano po ibig sabihin ng mortify himself? It is a day to afflict ourselves. Okay? A day na magpakumbaba. Doon sa Tagalog version kanina, marami tayong nabasa doon. Magpakumbaba, mga kapatid. So, mortify himself. So, ibig sabihin, sa araw na ito, mga kapatid, huwag mo na yung mga, ano ba, yung mga, kung hilig kayo sa mga kanta o mga jolly na mga activity or whatever that is, hindi po ito yung time na yan. Okay po? So, time talaga na mag-depress tayo. A day to be depressed tayo, mga kapatid. Okay? Community rule. Meron din po silang page 200. Day of Atonement is a memorial for them, children of Israel. Yisrael. So memorial, something na inaalaala nila yung kasaysayan ng Yisrael, mga kapatid. Okay? So, yung last na ating gagawin po ay palal for Yisrael. Mamaya, we will end, mga kapatid, with the prayer for Yasser-Al, mga kapatid. Okay po? So, yan po ang ating mga sources, mga kapatid. YHU Direct, mga kapatid, kung if you wish to know more in detail, mga kapatid. So, that being said, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Palal for Yasser-Al. So, when we say Yasser-Al, mga kapatid, we are not only referring to a biological and geographical Yasaral. We are also including what? The scattered Yasaral, mga kapatid. So ngayon, bilang application po, tayo ay sandaling tumayo, mga kapatid. At yung ating gesture of hand, mga kapatid, wherein our palm faces upward, and then tayo po ay mag-bend. Okay? O if you wish to bend that very low, mga kapatid, pwede po, mga kapatid. But for me, I'm going to position in this way as I pray. So kayo po dyan, maaring magkaiba-iba po yung inyong mga positioning. Taas ba o lower ba? Okay, so it's up to you, mga kapatid. But be sure na yung ating mga kamay ay ano po, naka-open po, forming a hollow, facing Shamayam, ang ating kamay, which is a gesture na we are begging for Abba Yahuwah's mercy. Sabay-sabay po tayo manalangin as I pray aloud. Abba Yahuwah, sa inyong harapan po sa ngayong 9th day of the month, beginning this evening, Abba Yahuwah, we humble ourselves before you. We declare a day to be depressed, a day to afflict ourselves. We begin tonight. We begin this evening, Abba Yahuwah, of the 9th day, with our palm, Abba Yahuwah, pointing or open towards Shamayam, begging Abba Yahuwah for your mercy. Apart from you, Abba Yahuwah, we are nothing. But right now, we would like to, first of all, appreciate what Yahushua did for us. The blood of the animals, none of them can forgive and none of them can cover and cleanse our sin. Only the blood of Yahushua. So Abba, we highly appreciate what Yahushua has done for us. Thank you so very much, Yahushua, that you shed your blood
to cover us, and to cleanse us, to atone us, and to redeem us. And here we are on the starting of our celebration tonight, this evening. We beg for your mercy, Abba, that the blood of Yahushua will cover us, will atone us. For the entire year we have sinned against you. We have violated your law. We have disobeyed your commandments. Oh, Abba, we are all sinners. We were Torahless. We were wicked. And right now we ask for your forgiveness. We beg you, Abba Yahuwah, that you will have mercy upon us through the blood of Yahushua. Please forgive us. Not only myself, but for the entire Yasser Al, Abba Yahuwah. The true Yasser Al are scattered right now in the different corners of the Arats. Oh, Abba Yahuwah, please pardon us. Abba Yahuwah, please, we beg your forgiveness to all Yasser Al who are scattered in different places. We have disobeyed you. We have worshipped other mighty ones. We have not listened to you. We have not followed you, Abba Yahuwah. As a Yasser Al, we ask for forgiveness. And this starting of our Day of Atonement, we thank you that your forgiveness is made available for us. Give us the strength for these 24 hours of fasting, 24 hours of humbling ourselves before you and begging for your mercy. Oh, Abba Yahuwah, thank you so much. Thank you that today our heart are in tune to you, our mind are in tune to you. And those who are listening to the Republics, we pray that you also talk to them. You also minister to them. Abba Yahuwah, thank you that before the end of our celebration, we expect for your mercy. We expect for your ahaba. Thank you so much for the forgiveness. Thank you for your kindness, Abba Yahuwah. We ask this through the mighty name of your Ban, Yahushua, our Mashiach. Kan, hallelujah, Yahuwah. Lahat po ay magsiupo, mga kapatid. All esteem, praises po kay Abba Yahuwah. Shall we all shout, Yada Yahuwah? Ay, Yahuwah. Yada Yahuwah. Yada, Yahuwah. Yada Yahuwah.